Good morning mga kamukil, no? So bali ngayong araw mga kamukil, naka-schedule ako na mamili ng materialis kasama yung may-ari dito, no, sa project na to. So iwanan muna natin ang trabaho itong mga kasama ko mga kamukil. Alright. Mauni mo kanon ko yo. Yan si Master Lando, no? Kompleto na yung tropa. Tanggaluni mo ni Forma. na may tick screw holder dito. Gamitan ng tick screw holder ni Barina. Tapos ang forma apakililan sa mo da. Unya, pagkatanggal nimo na, mag-file ka. Kini. Oh. Pailan sa nimo mag-unang file. Pag mag-file ka ni koy magbutang og dawil sa ni despader. Ha? Kay na CR ni Largodri. Magbutang kag dawils, sukat sa kag tinta diri. Dire, si Oh. Tinta. Kay agianan man ni. Yan si tinta sentimeter ang mabilin ring agianan. So dire ta mag Oh, ang mabilin sa 60 sentimeter mao tong butangan ni magdawil diri. dire. Kay diha ta mag-file, oh, paana man nito. Ang CR. Gikan diha, padung diha sa pader. Pero di na mo file taglain diha sa pader, di ta mo dikit na ilang file, kailangan man na. Failan ta na, igo gyapon na ng pusti diha. Pinakini na kuan. Oh. Basta bago ka magbutang og dawils diha, libre, oh, maglibre sa kag tinta diri, sentimeter. Si Tinta. Oh. Bago ka magdawils diha. Maulan na imong tiradahon karon. Si Awing ang helper nimo. Sige. Yung Master Buni, yan, Master Buni, no? Ito yung patuloy ni Master Buni, no? Para dito sa gilid na pader. Yan. Yan yung trabahuin niya ngayon. Tapos ako mga kamungkil, bili muna ako ng materialis. Hinihintay ko pa si Master Buyit, no? Si Master Buyit yung maka-assign dito sa bakal. Sa taas. Siya yung maka-assign. So, may details naman akong binigay kay Master Buyit dyan. Sa detalye ng bubong kung paano, no? Yun yung trabahuin niya ngayon. Alright, mga kamukil, let's go. Puntahan natin yung bilihan ng mga kulurop na bubong mga kamukil at saka metal cladding. Update na naman tayo mamaya kung magkano yung presyuhan sa ngayon na mga presyo, no? Alright, mga kamukil, no? Good afternoon sa inyong lahat, no? So, bali nandito na tayo mga kamukil sa planta na kung saan bumibili ako ng bubong, no? So, iwas muna ako dun sa kabila mga kamukil. Alam na ni Sir. Shoutout pala kay Boss Fred, no? Larusa. Shoutout sa Sir. So, bali nandito tayo sa C1 mga kamukil, no? Ito yung pinakauna kong pinuntahan dito ng mga planta mga kamukil, no? Ito yung paggawaan nila dito. So, napapansin nyo mga kamukil, malinis. Ang dami naka-roll na kuan, na plain sheet. Marami mapagpipilian na kulay mga kamukil yan. Papunta dun. So, malaki talagang planta to mga kamukil, napapansin nyo. Yung mga magbubuhat dito, mga mahahabang bubong. Yung machine na yung magbubuhat, no? So may mga steel decking na gawa dito. Meron din silang, kumpleto sila dito mga kamukil. Meron tubular, merong round pipe na bakal, meron ding CPAR lens, no? Kumpleto din sila dito. Mag-inquire lang kayo, no? Iba't ibang klase ng bubong, disenyo ng bubong meron, disenyo ng cladding, pangkesame, spandrel, meron sila dito, no? So ayan. Yan. Ang kagandahan kasi dito mga kamukil, malinis na malinis yung pagkagawa nila dito kasi kumpleto sa machine yan. Kung napapansin nyo mga kamukil, lapit natin ha. Ayan, no? Machine mga kamukil, habang tumatakbo yan, tumatakbo. Pagdating ng haba na gusto mong bilhin, automatic mag-cut yan. So ganyan ka linis yung trabaho dito, no? Sa ano, C1. Ayan. Dito sa C1 na planta mga kamukil, Malagamot. So mamaya ilagay ko yung address mismo sa screen mga kamukil. At kung makaligtaan nyo, magandang hapon. So bali natapos na ako sa pagpamili ng materialis sa bubong mga kamukil. So yung nabayaran namin doon is mahigit 95,000, no? Sa bubong, cladding, ridge roll, wala palang ridge roll to, side flashing, gutter, no? Mahigit 95,000. So update tayo dito sa baba mga kamukil. So dito sa baba mga kamukil ito, no? Na tayo na lahat ng mga parilya. Yan, sa pader to mga kamukil. Pero yung pile nito magkasintaas lang nitong cyclone wire na to, no? So hanggang baywang lang siguro ng tao, no? O hanggang liig ba ng tao yung pile dito. So yan, papunta doon. Sa likod na naman si Master Lando yung nagtira kanina. Ayan. Tingnan natin. So ito, nakapag-pile na siya, no? So kung napapansin niyo yung puste natin mga kamukil, yung ginawa natin yung na formas na 2x2.
na tubular yung gamit nating pang runner, no. Ayan, napakaganda po ng resulta niya. So right, ayan na siya. So, kung nakikita nyo, malinis na malinis, no. So pati sa kabila, no. So nakapag-file na si Master Lando, yung ibinilin ko sa kanya maglagay ng mga dowels dito para sa CR. Ayan na, may mga dowels na. So itong side na to dito mga kamukil, CR na to papunta dyan, no. Nandyan kasi yung septic tank, kaya mas malapit na lang yung lilipatan ng PVC para sa dumi, no, o para sa iniduro natin. Alright, sa taas tayo mga kamukil. Alright, nandito na tayo sa taas mga kamukil. Yan, marami mga nagtatanong dito mga kamukil. Unang-una sasagutin natin yung pagpatayo ko doon ng poste, paano ko pinatayo, no, at magkano yung spacing ng paglatag ng tubular para sa pinulik board natin sa flooring, no. So iuna natin discuss tong pagtayo ng poste mga kamukil. Alright, so dito mga kamukil, napapansin nyo, ito yung poste ko, no. May runner tayong 2x4 sa baba, pinatong ko yung poste dyan, and then yung runner natin para sa patungan ng pinulik board, ito na 2x3 gamit natin, no. Idinikit ko din sa poste, no. Ganon din dito, naglagay din ako na ito na yung level para sa flooring natin, dito napapatong yung pinulik board natin. So ito at saka ito mga kamukil, tulong-tulong yan para pigilan din nila ang bigat ng poste natin o ang bigat ng bubong natin sa taas, no. Tulong-tulong yan silang dalawa na hindi masyadong mapuwersa tong 2x4 natin sa ilalim, no. Imagine niyo mga kamukil, pag mabigat yung taas, yung reaction ng poste natin, ang galaw niya papuntang baba, wala nang iba yan, papuntang baba, no. So kung papunta siyang baba, ang unang hahawak ng bigat itong dalawa na to, no, bago pumunta dito sa 2x4 na yan. So ganyan yung pagka-style ko sa pagtayo ng poste. Yung spacing naman dito mga kamukil sa lalatagan natin ng pinulik board, 40 cm yan mga kamukil, no. Tatlong 40 cm is equivalent to 4 feet yan, no. May kunting ilang sentimetro lang na sobra, kaya i-adjust na lang natin para sakto makuha yung 4 feet talaga. Tandaan nyo mga kamukil, sa bawat latag natin ng runner para sa pinulik board natin, kailangan magsakto yung isang pinulik board. Tulad nito mga kamukil, ito, kita natin to, mula dyan mga kamukil papunta dito sa runner na to, 4 feet yan, no. So gitna ngayon yung 4 feet mga kamukil, para pagpatong natin ng pinulik board, dito na siya sa gitna, no. Yung kabilang side naman, makakapagpatong pa rin siya dito, may join siya dito, lahat nakapatong, no. So ganyan yung pagkadiskarte ko. Papunta yan dun mga kamukil, tag 40 cm yan, no. 2x4, 2x3 at 2x2 lang yung ginamit ko dito na kapal, at ang naiba lang na tubular, ang iba lang nakapal dito is yung parlina nating 2x2 na ginagamit is 1.2 lang ang kapal nun ginamit ko, no. At lahat na doon 1.5 na yung ginamit ko. 2x3 1.5, 2x4 1.5. Tapos yung mga runner talaga natin mga kamukil, itong nagbibigat, nagdadala talaga ng bigat sa buong bahay, ito 2x4, idinikit ko yun mga kamukil, doble yan, no. So madalas na nakikita natin dito ginagamit si channel o channel bar yung ginagamit dito. Pero tandaan nyo mga kamukil, kahit doble yan 2x4 na yun, nakakatipid pa rin tayo, kasi yung si channel may kamahalan yun, at saka yung channel bar meron din yung kamahalan, no. Marami nagtatanong, hindi ba daw pwede angle bar na gagawing pang runner sa baba, yung magsasalo sa bigat talaga. Pwede naman natin gawin yun, nasa sa inyo na yan kung saan kayo satisfied o komportable sa trabaho. So nasa sa inyo na yan. Ang disadvantage lang kasi mga kamukil, kapag angle bar, masyado siyang maruming tingnan, tapos magastos siya, no. Imagine yung isang length ng angle bar, may kamahalan yan. So katulad nito mga kamukil, pagpalagay natin itong runner na gagawin nyo to, ito, dinubli ko to 2x4, no. So kung angle bar yung gagamitin nyo dito, kahit na 3x16 lang yung gagamitin nyo, o yung pinakamaliit na angle bar, dubli yan mga kamukil, no. Isa dito sa taas, isa din sa baba, tapos maglagay pa kayo ng mga brace. So isang runner papunta dun mga kamukil, kukonsume yan ng mga 7 angle bar o 6 yung pinakababa. So mas magastusan pa rin kayo mga kamukil kaysa dito sa tubular. Ang tubular kasi dito mga kamukil, nasa 900. Ito mga kamukil, 1,000 sarado yung bili namin ito. Nagtaas siya, medyo nagbaba pa siya ngayong weeks na to mga kamukil, kasi dati nasa 1,090 na to doon sa budiga na binibilihan namin. Pero dati talaga mga kamukil, nasa 700 plus doon sa budiga na binibilihan ko. 700 plus lang yung price nito. Nagmahal na nagmahal simula nung nagtaas ng langis. Nagtaas din yung mga bakal, no. Ngayong nagbaba na rin yung langis, unti-unti din siyang bumababa. So siguro mga kamukil, kung may pundo kayo dyan
na mga pera, balak nyo magpapagawa ng bahay na ganito, pwede kayong bumili na agad ng tubo, hindi naman masisira to, no? Pinaka-importante lang na gagawin nyo kapag nandyan na yung bakal o tubular, isilong nyo sa area na hindi siya mababasa, mabababad sa tubig, no? Yun yung pinaka-importante. O kung kaya mga kamungkil, samahan nyo na lang ng primer, paprimeran nyo na kaagad bago nyo ligpit, bago nyo itago sa isang lugar, no? Para kung sakaling may dagdag na naman kayong pera na pwede nang umpisahan yung project, pwede, hindi siya kinakalawang, no? Yung habol lang natin dyan, bakit natin binibili, baka kasi sa susunod na buwan, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, mas lalo pa siyang tataas, no? Kaya ngayong mas mura pa, kung may pundo na kayo, mas mainam o maigi talaga na bibili na kayo ng tubular, no? So dito sa taas mga kamukil, ako lang isa yung nagkumbati dito, no? Nagtrabaho, kasi kaya nasabi ko, may isa din kaming project, doon ko nilagay muna yung lahat ng tao ko, no? So sinulo-sulo ko to dito sa taas. At kanina mga kamukil, galing ako namili ng materials yan, nakapaglagay na rin ako ng bottom cord natin, no? So yan, napapansin nyo mga kamukil, mataas yung tubular na sa gitna, no? So double two-sided yung pagka-style ng bubong nito mga kamukil, no? Spanish type, no? Isa doon, isa dito sa harap, and then may extension din siya dito sa baba, no? So color din yung gagamitin natin dyan, at bakal lahat ng mga materials na gagamitin dyan, no? So nagtatanong, ano daw yung laki ng bahay na to, no? So yung laki ng bahay na to is 6 meters by 7.5 meters, no? 6 meters yung lapad, 7.5 yung haba niya, no? So sa nagtatanong kung magkano na yung nagasto, saka ko na ibibigay yung info ma'am kapag natapos talaga to, no? So itong bakal lang ma'am, itong lahat na nakikita yung bakal, kasali yung 2x2 sa baba na mahigit 70 pieces, nasa 125,000 yung nabayaran namin dito, no? 125,000 na. And then kanina yung bubong is 95,000, so magkano na? 200 plus na yung nagastos, no? Kasali na yung dingding, no? 200 plus, kasali na transportasyon, lukop na tong buong bahay. Yung kulang sa 200 plus, pinulik board na lang yung kulang, at saka pang double walling at saka kisame, no? Siguro nasa mga 260, no? Yung gagastusin kapag ka magpapagawa ka ng ganitong klaseng bahay, tubular, no? Na ang laki ay 6 meters by 7.5 meters. Nasa mga 265,000, no? Kasali libor dyan, kasi yung libor ko dito mga kamukil, pakyawang kasi to. So mahigit 100 din yung libor ko dito. Kaya siguro aabot na siya ng mga 300 plus, 350 budget nyo, no? Kapag ka extension lang, ito lang, ganito lang sa taas yung gagawin nyo, no? Mga 350,000 yung babudgetin nyo, kasali na libor, no? Electrical, kasali na yan. So ito kasi mga kamukil, mahal yung kuha ko nito kasi kasali pa yung pader, floringan pa yung baba, kasali pa yung tiles, kasali pa yung electrical, kisame. So kaya mahigit 100, no? Malapit 200 yung kuha ko nito. Yan. So package deal na mga kamukil, kapag ako yung nagtrabaho, hindi ka na maghahanap ng welder, hindi ka na maghahanap ng electrical, hindi ka na maghahanap ng tile setter. So lahat na, no? Sa akin na yung lahat. Basta magkasunduan lang tayo sa presyo. Alright, so yan lang mga kamukil yung aking mapapaabot sa inyo ngayong araw. Naway sana mga kamukil mapagpulutan nyo ng ideya kung paano ko pinatayo yung poste. Yan, sa kabila ganun din. Basta lahat mga kamukil ginaganyan ko. Yung habol ko lang kasi, magtulong-tulungan yung mga bakal na yan para buhatin yung poste natin, no? Masuportahan yung pinaka-runner natin sa baba, yung 2x4. Alright, so bukas mga kamukil, update na naman tayo kung paano ko gagawin yung forma ng bubong dyan, no? Kasi hindi ko to pinapabrikit sa baba mga kamukil. Actual ko tong gagawin dyan sa taas yung forma nya sa bubong, no? Madalas kasi mga kamukil, yung lahat ng mga project ko kapag bakal, pinapabrikit ko sa baba yung anong tawag nito, trusses, yung full truss nya, no? So ito mga kamukil, iniba ko dyan ko siya mismo asimbuli, no? Kasi gusto ko makuha yung perfect na sukat ng king post natin mga kamukil, na babagay sa laki ng bahay na to, no? Kasi first time ko sa lugar na itong makapasok mga kamukil, kaya gusto kong maging modelo to yung bahay na to, no? Marami naman tumitingin, maraming nagtatanong, maraming humihingi ng number natin. So malay natin pagkatapos nito may susunod, right? So hanggang dito na lang po ang aking video. At sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe mga kamungkil. Meron tayong alias Mungkil sa FB page, no? Lahat ng mga nagtatanong doon, ako sumasagot ng mga katanungan. Bibihira lang po akong sumasagot ng katanungan sa ating YouTube channel mga kamungkil, kasi ang habol ko sa FB page kasi
mas mas madali yung conversation natin, no? Kaysa YouTube channel tayo mag-uusap-usap, no? Okay? So, pag nandun na kayo sa aking FB page mga kamukil, sana huwag niyong kalimutang i-follow, like ang mga video, i-share na rin yung pinaka-importante sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapatid. So, maraming salamat mga kamukil sa walang sawang pagsuporta. And once again, Mongkel on the vlog.